Magandang magandang gabi po sa inyo, Lord. At nandito po kami muli, kami nagpapasalamat sa inyo. At sa gabing ito, kayo po ay siyang aming papupurihan, kayo po ang aming sasambahin sa aming gawain ito. Dalangin po namin na kayo po ang siyang manguna sa gawain ito. At lubos na nagpapasalamat kami. Nandito na naman po kami sa panibagong taon, 2022. Nagpapasalamat po kami at tunay na nagpupuri sa inyo sa lahat ng ginawa nyo sa amin sa buong taon ng 2021. Sa kabila ng maraming pagsubok, kayo po ay naging tapat sa inyong pangako na hindi nyo kami pababayaan at hindi nyo kami iiwanan. Sa gabing ito, muli po nagpupuri kami sa inyo. Dalangin namin na banalin po ninyo kami, puspusin po ninyo kami ng inyong banal na espiritu upang sa ganun po, lahat ng aming maririnig mula kay Brother Kimpe, ito po ay maging pagpapala sa amin at maisa pamuhay namin. Sa oras pong ito, dalangin po namin na gabayan po ninyo si Brother Kimpe sa kanyang pagbabahagi ng inyong salita, ng paalala mula sa inyo. Bigyan niyo po siya ng karunungan, bigyan niyo po siya ng banal na puso at isipan upang maibahagi po niya ang anumang salita na gusto ninyong mapaabot sa amin. Dalangin po namin na i-bless niyo po siya sa lahat ng kanyang gawain, sa lahat ng plano niya sa kanyang buhay. Kayo po ang siyang manguna at patnubayan po ninyo siya sa kanyang pagtatrabaho, sa kanyang pong araw-araw na paglabas sa bahay o kung saan man siya tutungo. Kayo po ang siyang mag-ingat sa kanya. Ay bless niyo po siya sa lahat ng kanyang gawain sa labas ng bahay o sa loob ng bahay. Kayo po ang siyang lagi mag-ingat sa kanya. Gayon din po ang kanyang buong pamilya, kanyang sambahayan, mga kapatid, magulang, mga pamangkin, lahat po ng mahal niya sa buhay. Kayo po ang magpala sa kanila. At gayon din po sa kanyang personal na pamumuhay, kayo po ang siyang manguna at i-bless niyo po kung ano man ang desire ng kanyang puso, ay ito po ay pagkaloob niyo sa kanya ng naayon sa inyong kalooban. Salamat po at dalangin din po namin sa oras na ito si Sister Glenda na sa kanyang mga awit ng papuri sa inyo. Alam po namin ito'y kalugod-lugod sa inyo, lahat ng gawain pinupurihan kayo. Lalo na po ito'y galing sa kanyang puso. Alam po namin na kayo po ang siyang natutuwa. Bless niyo po siya, ang kanyang buong sambahayan, mga plano niya sa buhay, at gayon din po sa kanilang business. Kayo po ang manguna, kayo po magpala sa lahat ng kanyang gagawin. At lalo na po sa aming kapatid na Sister Res, sa kanya pong pananalangin mamaya para sa lahat, hanggang sa aming closing prayer. Kayo po ang siyang manguna sa kanya, bigyan niyo po siya ng banal na bibig, banalin po niyo kanyang bibig at din po kanyang puso at isipan upang lahat po ng kailangan ipanalangin, ito po ay maipaabot niya sa inyo ng buong puso at may pasasalamat. Maraming salamat po at dalangin din po namin na ingatan niyo siya sa lahat ng kanyang gawain, sa kanyang pagtatrabaho, sa kanyang mga community service, sa kanyang pong family. Kayo po ang siyang manguna palagi at mag-ingat sa buong pamilya at gayon din po sa kanyang personal na buhay, sa kanyang kalusugan. Kayo rin po ang siyang mag-ingat sa kanya. Maraming salamat po sa inyo, Ama, at dalangin po namin. Kami pong lahat na dito sa Bible study group na ito, sa aming prayer meeting. Kayo po ang siyang mag-bless sa amin lahat. Bigyan niyo po kami ng maliwanag na pandinig at naway ang puso po namin at mga isipan ay ma-focus namin po sa inyo upang sa ganun po lahat ng aming maririnig, ito po ay maging pagpapala sa amin at ito po ay maisapamuhay namin sa aming araw-araw na paglalakbay dito sa ibabaw ng mundo na kasama kayo. Maraming pong salamat, Ama, at ang lahat po ng gagawin namin sa gabi ito ay pinagkakatiwala po namin sa inyo. Pinibigay po namin sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Tunay po na lumalapit kami sa inyo ng may kapakumbabaan. At ang lahat po ng ito ay pinagpapasalamat namin sa inyo na may pagtitiwala at alam po namin na sasagutin po ninyo bawat dalangin namin ngayong gabi. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas.
Amen. Amen. Yes, Lord, tayo po imawit sa ating Panginoon sa oras na ito. Lagi po natin sinasabi na or ihanda natin lagi ang ating mga isip, ang ating mga puso para maluwalhati ang ating Panginoon. Sabayan niyo po ako sa ating pagpuri sa oras na ito. Hallelujah, hallelujah. Pusong dalisay ang ating nais, nahikain mo, Diyos, para sa atin. Pusong dalisay ang aking nais, nahikain mo, Diyos, para sa atin. Pusong dalisay ang aking nais, nahikain mo, Diyos, para sa atin. Pusong dalisay ang aking nais, nahikain mo, Diyos, para sa atin. Isang pusong sapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri, iyo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais, nahikain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nahikain mo, Diyos, para sa atin. Isang pusong sapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri, sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri, sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri, sa'yo lamang, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa oras na ito. Naway, patuloy niyo po kami. Biyaan na inyo ba ng Espiritu, Panginoon. Hallelujah. Father of kindness, you have poured out here. Brought me off the darkness, you filled me with peace. Giver of mercy, you're my help in time of need. Lord, I can't help but sing. Faithful you are, faithful
forever you will be. Faithful you are. All your promises are yes and amen. All your promises are yes and amen. Beautiful Savior, you have brought me near. Pulled me from the ashes, you have broken every curse. Blessed Redeemer, you have set this captive free. Lord, I can help but say, faithful you are. Faithful forever you will be. Faithful you are. All your promises are yes and amen. 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 Faithful you are. Faithful forever you will be. Faithful you are. Faithful forever you will be. I will rest in your promise. That's my confidence. It's your faithfulness. I will rest in your promise. That's my confidence. It's your faithfulness. I will rest in your promise. That's my confidence. It's your faithfulness. Faithful you are. Faithful forever you will be. Faithful you are. All your promises are yes and amen. All your promises are yes and amen. All your promises are yes and amen. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purin sa Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen, amen. Palakpakan po natin si Lord sa ating worship. Thank you, Tita G. Amen. Amen, amen. Sige po. So, magsisimula na po tayo sa ating word. Sige po. So, before we proceed po, magpe-pray muna po tayo. No? So, again, Lord, we thank you for tonight. We thank you, Lord, muli sa aming pagsasama-sama sa gabing ito, sa unang pagkakataon sa 2022, Lord. We pray na gawin yung pagpapala ang salitang ito na mapapakinggan po namin, Lord. Dalangin po namin na kayo po magsalita sa gabing ito at kami po ay makikinig lamang. At we pray, Lord, na tumatak po sa amin ang mapapakinggan po namin ngayong gabi. Lord, bless us, bless po. Bless niyo po ang mga kasama po namin na nandito sa Zoom call na ito. Dalangin po namin na maging pagpapala po ito at maibahagi din po namin ito sa ibang tao. Salamat, Lord, and we pray for your anointing tonight, Lord God. Anoint niyo po ang group na ito. Anoint niyo po ang call na ito, Lord. Bigyan niyo po kami ng magandang connection, Lord. And ganun din po sa bawat isa, Lord. Bless niyo po ang aming mga pamilya, ang aming mga mahal sa buhay, Lord. Bless us, Lord God, and prepare our hearts as we listen to your word. Muli, Lord, we do this all for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So ayan po, good evening, kaya katama po.
Okay, kumampakan po tayong lahat. So, ayun po, yung title po natin tonight is Don't Stop Believing. Yan, kanta po yan, no? Pero pag-usapan po natin ngayon ay tungkol sa believing, tungkol sa paniniwala. Ayan. So, dahil po nagsimula pa lang yung taon, ano, meron po ba tayong mga bucket list? O kaya madalas kapag New Year, ganun po yung mga naisip natin, ano. May mga bagay tayong gustong gawin for the rest of the year na madalas hindi pa po natin nagagawa. No, halimbawa, may mga lugar na gusto mong mapuntahan for the first time. O kaya may gusto kang ma-achieve kagaya ng pagbili ng mga bagong gamit like kotse, ganyan, no? Cellphone, o di kaya pag-aaral ng bagong talento kagaya ng paglalaro ng gitara o pag-drive ng sasakyan. No? Ganyan po yung mga bucket list natin. Ang iba naman, meron po silang mga New Year's resolution. Ayun po yung kagad nilang naisip kapag New Year, no? Nung hindi na sila kakain ng mataba para pumayat sila, ganyan. Hindi na sila iinom, hindi na sila makikipagchismisan. At marami pa po yan, the list goes on. And but in the end, we end up disappointing ourselves, no? Kasi hindi naman po talaga tayo nakakapag-commit dun sa ating mga bucket list or New Year's resolution. Minsan, for the first week lang, no? Ng January, doon lang po natin sila napapagpatuloy. Pero tonight is not about bucket list or New Year's resolution, no? Sabi nga po sa title, it's about believing. Tonight is about believing. Isang definition po ng believing, no? To believe means to be convinced of something or accept something as true, no? Sa ating paniniwala, tayo nakukumbinsi sa isang bagay at tinatanggap po natin ito bilang isang katotohanan, no? Um, yung isang bagay na ating pinaniniwalaan. Yan. So we are called believers kasi na-encounter na po natin si Lord sa ating buhay, hindi ba? Bago po tayo nagsama-samang ganito, bago po tayo every week na nag-uusap-usap sa ating Bible study, sa ating church, na-encounter na po natin si Lord sa buhay natin. And okay, sandali lang po. Re-share ko lang yung screen ko. Ayun po. So sabi ko nga, na-encounter na po natin si Lord sa buhay natin and naramdaman na natin yung presence niya. No, alam na po natin na kumikilos siya sa buhay natin at alam natin that He loves us. No, we believe that He is good. We believe that He has plans for us. Naniniwala po tayo na namatay siya for us sa cross and we are saved because of that. No, because we trust Him and we love Him. So sabi ko nga po, tonight is about believing, paniniwala. No, it's about continuing to believe in God's promises, whether naging masaya or malungkot ang 2021 natin. No? Patuloy po tayong naniniwala that God is good kahit ano yung circumstance ng buhay natin. Kahit ano pang sitwasyon natin sa oras na ito, no? We believe that God is good. And yung pagtitiwala at paniniwala na hindi madaling masira dahil alam natin that the God we serve is a God of promises. No, na kahit hindi natin nakuha yung pinananalangin natin noong 2021, napakatagal na ng 1 minuto para kumilos si Lord kung naayon yon sa kagustuhan niya at sa kalooban niya ngayong 2022. No? Napakaikli na po ng 1 minuto para kumilos siya or even 1 segundo. No? Again, tonight is about believing. Yeah. So babasahin po natin ang isang kwento sa Mark 9:14 to 27 and I'm sure familiar po tayo sa kwento na ito, no? Jesus heals a boy possessed by an impure spirit. Umpisan po natin sa verse 14. Ang sabi po dito, when they came to the other disciples, they saw a large crowd around them and the teachers of the law arguing with them. 15, as soon as all the people saw Jesus, they were overwhelmed with wonder and ran to greet him. 16, what are you arguing with them about? He asked. 17, a man in the crowd answered, Teacher, I brought you my son, who is possessed by a spirit that has robbed him of speech. Whenever it seizes him, it throws him to the ground. He foams at the mouth, gnashes his teeth, and becomes rigid. I asked your disciples to drive out the spirit, but they could not. So balikan po natin, no? Pinag-usapan po natin ay isang tatay na inilapit kay Jesus yung anak niya. Kasi napossess po siya ng evil spirit. No? Hindi siya nakakapagsalita. Sabi po nung kanyang tatay ay dinala na siya sa mga disciples para may taboy po yung bad spirit pero hindi nila nagawa. Yan sa pagpapatuloy sa verse 19, sabi ni Jesus, you unbelieving generation. Sabi niya, no? How long shall I stay with you?
How long shall I put up with you? Bring the boy to me. Yan, medyo nairita po si Jesus kasi parang hindi naniniwala yung lalaki. Verse 20, so they brought him. When the spirit saw Jesus, it immediately threw the boy into a convulsion. Oops, next slide. Into a convulsion. He fell to the ground and rolled around, foaming at the mouth. 21, Jesus asked the boy's father, how long has he been like this? Gano'n na siya katagal ganito, sabi po ni Jesus, no? And sagot naman po ng tatay, from childhood, no? It has often thrown him into the fire or water to kill him. But if you can't do anything, take pity on us and help us. Naka-highlight po dyan, no, yung sagot po niya. If you can do anything, no? Kung kaya mong gawin ito, sabi niya, maawa ka at tulungan mo kami. So verse 23, sabi po ni Jesus, if you can, sabi niya, everything is possible for the one who believes. 24, immediately the boy's father exclaimed, I do believe, help me overcome my unbelief. 25, when Jesus saw that a crowd was running to the scene, he rebuked the impure spirit. You deaf and mute spirit, he said, I command you, come out of him and never enter him again. 26, the spirit shrieked, convulsed him violently and came out. The boy looked so much like a corpse that many said, he's dead. But Jesus took him by the hand and lifted him to his feet and he stood up. So nakita po natin dun sa kwento, no? Nairita po si Lord dun sa mga taong hindi buo yung pagtitiwala at paniniwala sa Kanya. Yung mga taong may pagdududa na may gagawing mabuti si Lord sa dinadasal nila. No? So, wag po nating underestimate si Lord. No? He is the same God po. Yung Panginoon po na pinagsisilbihan natin ngayon, He is the same God na nag-divide po ng Red Sea para mailigtas yung mga Israelita dati sa Egypt, hindi po ba? Hinati niya yung dagat para makadaan sila. Siya din po yung Diyos na nag-raise ng mga dead to life, like si Lazarus, and yung girl, yung anak po ng isang church leader na namatay at binuhay po niya, no? He's the same God who multiplied the 5 loaves and 2 fishes. Kung naalala niyo po yung kwento na yon, para mapakain yung 5,000, minultiply niya yung 2 piraso ng isda at 5 piraso ng tinapay. No? So, He's the same God yesterday, today, and forever. Yun po ay nakasulat sa Hebrews 13 or 8. Ibig sabihin, hindi po talaga siya nagbabago. Ano? Yung mga binabasa po natin kwento ng miracle sa Bible, gawa po yan ng Diyos na pinaniniwalaan natin up to present. Wala pong nagbago kay Jesus. No? He's the same yesterday, today, and forever. Hindi po siya nagbabago. Tayo po ba ay may prayers na hindi pa natutugunan ni Lord? No? Maaring for the longest time, dinadasal na, ang dami nating dasal. No? Halimbawa, Lord, kailan mawawala yung utang ko? Ganyan. O kaya, Lord, kailan kami makakaahon sa kahirapan? O kaya, Lord, kailan mo ako pagagalingin sa nararamdaman kong sakit? No? So, God hears our prayers. Naririnig po niya tayo. Ano? Bawat iyak natin sa Kanya, He feels it. Bawat dalangin natin sa Kanya, He hears it. Naririnig po niya. And sa 1 John 5:14-15, sabi po, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. Kung nakita niyo po, sabi confidence, ano? May kumpiyansa po tayo na kapag lumapit tayo sa Kanya at ayon po sa Kanyang will, yung inihiling po natin, hindi niya tayo papabayaan. No? Hindi naman po ibig sabihin na doesn't mean na kung hindi ito naayon sa kalooban niya, hindi niya po tayo naririnig. No, God hears us. Naririnig po niya tayo. Ibig lamang pong sabihin that God will give us what we want, what we pray for, kung naayon po yon sa Kanyang will, sa Kanyang kalooban. No? Kung naayon po sa kagustuhan at plano niya para sa atin, because we know that God knows the best for us. No? Alam po niya yung makakabuti po para sa atin. So, meron po akong i-share ulit. Yan, magre-share lang ako ulit. Okay. Yan. So, si Pastor Stephen Furtick po, yan. Meron po siyang sinabi, no? Sometimes God will cancel your plan to accomplish His purpose. Panoorin po natin itong short clip. Pakisabi na lang po kung di nyo napapanood or napapakinggan. Ano? Sige po. Sometimes God will cancel the plan to accomplish the purpose. So, the first yes that we say to God is for how we expected our life to go. The second yes is not so simple.
The second yes, and some of you are having your yes tested as I speak, because there was a plan A that you had for your life, and now you are on plan LMNOP. No, we passed B a long time ago. I did C, D, E, F, G, H. I bought an I. I couldn't find an I. Come on, somebody. My first plan started with I. And it got canceled. And so Paul said, the reason that the plan was canceled is that God had a better yes. Ayan, so very true po, ano? Madalas, may mga plano tayo. Sabi nga niya, may plan A, B, C, D, E, F, G, H. Tapos, madalas nagsisimula po daw sa plan I. Sa sarili mo. Madalas, puro sarili natin. Minsan, ang mas pinagkakatiwalaan pa natin. Kaya, ang ginagawa ni Lord, kinakancel niya ito and He shows us that He has a better plan kaysa dun sa mga alphabets natin. Ano? Mas maganda po yung plano ni Lord sa atin kaysa sa plano natin sa sarili natin. No? This is why our belief in Him should not be dependent on our circumstances. Yung ating paniniwala sa Kanya, hindi po yan dependent sa ating pinagdadaanan. Hindi lang tuwing nasasagot yung dasal natin, o kaya masaya po ang lahat or okay ang lahat, tsaka lang tayo magpapatuloy na maniwala. Hindi po siya ganun. We should believe in Him even if He says no. No? Even if He says no to our plans. Or minsan po kahit hindi madali ang buhay, patuloy po tayong maniniwala sa Kanya because He is our God and He loves us. So, why should we continue to believe in God despite the hardships? Bakit po tayo magpapatuloy na maniwala sa kabila ng mga paghihirap na pinagdadaanan natin or challenges na pinagdadaanan po natin dito sa buhay natin? Number one, we live by faith and not by sight. No? Sabi po sa 2 Corinthians 5:7. No? Sabi po nung nabasa ko, to trust is to believe in the reliability, truth, ability, or strength of something. No? So when it comes to trusting God, that means naniniwala po tayo sa Kanyang reliability, sa Kanyang salita, sa Kanyang kakayahan, at sa Kanyang kalakasan. No? The Bible says that God cannot lie and that He always keeps His promises. And that He loves us and He has something good for us. So, kapag po pinagkakatiwalaan natin siya, ibig sabihin, naniniwala po tayo that kung ano po yung sinasabi niya, kung ano po yung nasa salita niya ay totoo. No? Sa Jeremiah 29:11, ito po palagi nating na-encounter ito. Ano? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and the future. So, madalas po natin itong marinig, ma-encounter. Maybe, kaya po inuulit ito ni Lord dahil gusto niya pong itatak natin ito sa ating mga sarili. No? Maybe God is repeating this to us until we put it into our hearts that God plans to give us hope and a future. Yung kahit puro hindi magandang balita sa paligid, may Omicron na naman, tapos kung ano-ano pa, kahit tila hindi nasasagot yung matagal na nating pinagpipray, kahit walang pagbabago, pakiramdam natin lagi tayong failure sa buhay, ang dami nating failures, no? Patuloy tayong naniniwala that God is good and hindi tayo mababago ng kahit anong nakikita lang natin because we live by faith and not by sight. Hindi siya nakikita. Hindi tayo nababago ng nakikita natin dahil mas matimbang ang ating pananampalataya, and that's what it means by living by faith and not by sight. Napakaraming hindi po magandang nangyari sa buhay ni Joseph, for example. Tinakwil siya ng kanyang mga kapatid, binenta para maging alipin. Pinagbintangan na kung ano-ano, but in the end, did God fail him? Alam po nating hindi. No? He became victorious. Pinanghawakan po kasi niya yung pangako ni Lord sa kanya na hindi siya pababayaan dito sa kabila po ng mga pinagdaanan niya. No? Tila hindi niya pinansin po yung mga pinagdaanan niya. Patuloy lang siyang nag-hold on dun sa pangako po ni Lord sa kanya because he lived by faith and not by sight. Tapos naging ano pa po siya, no? Naging Pharaoh pa siya ng Egypt. So, number one po, don't stop believing because we live by faith and not by sight. Hindi lang po sa ating nakikita, kung hindi sa ating pananampalataya. No? Hindi po tayo mababago ng anumang sitwasyon sa buhay para magbago po ang ating paniniwala sa Kanya. So, number two, why should we continue to believe in God despite the hardships? Because God is faithful to His promises.
Sabi nga po ng kinanta kanina ni Tita G, ano, all your promises are yes and amen. Pero ano nga po bang kahulugan ng yes and amen? No? Napaliwanag po yun sa 2 Corinthians 1:20. So for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so through Him, the amen is spoken by us to the glory of God. So God's promises are true and have never been inconsistent, no? Because all of them have been fulfilled in Jesus. Lahat po ng mga pangako ng Panginoon ay na-fulfill po sa pagdating ni Kristo. So Christ is the yes to each and every promise ng Panginoon kasi po it is through Christ that we are saved, no? Sa pamamagitan po ng buhay niya at sa kanyang pagkamatay, lahat po ng pinangako ni God sa atin ay nagkatotoo. And amen is our response to God's promise. Yun po yung sagot natin sa kanyang mga pangako. Amen. Ibig sabihin, nag-agree po tayo at naniniwala tayo sa mga pangako po ni Lord. So kapag sinasabi po natin yung amen, dapat we should really mean it. Dapat with conviction talaga, no, na naniniwala po tayo and we agree with all our hearts. Sabi pa po sa next verse, Numbers 23:19. God is not human that He should lie, not a human being that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? So God is not human, hindi po siya kagaya natin na tao na kayang sirain yung pangako. Ibahin po natin siya. Hindi po siya yung tipo na magsasabi at hindi po niya gagawin, hindi po niya tutuparin. So, meron pong isang author ng libro, and All the Promises of the Bible. Sabi ni Herbert Locklear, meron daw pong 7,147 promises si Lord sa Bible. So, kung tutusin, napakaraming pangako po yan, ano. Pero sa buhay po natin, hindi ba napatunayan na ni Lord kung gaano siya ka-faithful sa atin? Na minsan, kahit na tayo mismo lumalayo sa Kanya, hindi siya humihinto sa atin. Hindi siya nag-give up, no? Hindi niya tayo sinusukuan. Patuloy po niya tayong hinihila pabalik sa Kanya kahit gaano tayo lumayo sa Kanya. Kahit minsan nakakalimutan na po natin siya, never niya tayong kinalimutan. And hindi man tayo laging faithful sa Kanya, He remains faithful to us. And we should hold on to those. Ito lamang po ang kakapitan natin sa ating buhay. No? And ito po yung mga ilan sa mga pangako ni Lord. And alam na po natin yung mga verses na yan. No? I will never leave you nor forsake you, sabi ni Lord. Sabi niya, those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Sabi pa po sa Joshua, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you will go. Sa Matthew, so do not worry, what shall we eat? No, sa taon na po ito, wag nating isipin anong kakainin natin bukas, no? Ano yung inumin natin, ano yung susuotin natin, no? Sabi po niya dito, your heavenly Father knows that you need them. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. At sa huling example po natin, Proverbs, of course, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Ang maganda po dito, hindi nag-expire yung mga pangako ni Lord sa atin. Walang expiration yung mga yan. Siguro, yung iba po sa atin, nalulula, di ba? Sa pagsimula ng taon, sa 2022, kung isipin mo, ay, first week pa lang ng January, ang haba pa ng taon. Ano kaya mangyayari sa 2022? Pero these promises po na binabasa natin are very, very much alive and true. Totoo po yung mga yan. Hindi niya tayo pababayaan. He will provide for us. He will protect us. No? Kailangan lang po natin to remain in Him and submit to Him. Yun po yung mga sinabi niya kanina sa Word. So, number 2 po, don't stop believing because God is faithful to His promises. Alam na po natin yan. Ano? And number 3, why should we continue to believe in God despite the hardships? We are loved by God despite our flaws. No, na kahit ilang beses po tayong nagkakamali, ilang beses tayong natatalo, mamahalin pa rin niya tayo. So how do we know this? Paano natin alam that God loves us so much? So Romans 8:38-39, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ our Lord.
Christ Jesus our Lord, no? So siya lang po talaga yung kakapitan natin sa buhay na ito dahil walang makakahadlang sa pag-ibig niya sa atin. No, ni hindi kasalanan ang makakapaghiwalay sa atin sa kanya. Alam naman po natin that God hates sin but still He loves us. No, so ganun po katindi yung pag-ibig niya sa tao. No, alam niyang hindi tayo magiging perpekto and yet pinagkaloob niya sa atin yung anak niya para mamatay para sa atin, no? It is the only unconditional love na kakailanganin po natin sa buhay natin. Because if God loves us this much, no, we have more than enough reason to keep believing. Kung ganun po kalaki yung pag-ibig niya sa atin, hindi ba sapat na yon para patuloy po tayong maniwala sa kanyang mga pangako, no, na kahit minsan i-reject ka ng mundo, kahit kamuhian ka o pagtawanan ka ng kapwa mo, and know that there is a God, yan, who loves you no matter what. No, kahit ano pang sitwasyon mo, kahit sino ka pa, He loves you. He loves us. No, let's take comfort in this truth. No, sana po ay tumatak ito sa ating puso at isipan, no, na kahit anong mangyari, no, don't stop believing because we are loved by God despite our flaws. Amen. And sa buhay po natin ito, marami po tayong difficulties na pagdadaanan. No? Minsan, matetempt po tayo na maniwala na baka si Lord iniwan na tayo or hindi niya tayo naririnig. No? When kapag halimbawa sa mga buhay po natin, may mga nagsasabi, no? Namatayan na nga yan, nag-worship pa. O kaya nawala na ng trabaho, nagpe-praise God pa rin, nagtatas pa rin ng kamay sa church, ganyan. Hindi na nga huminto yung problema at stress, nagpe-pray pa rin siya. No? Minsan may mga tao pong ganyan ang isipin nila sa atin. No? And this world will never understand the seed that God planted in our hearts. Kasi po nung una nating na-encounter si Lord, meron po siyang tinanim na buto sa atin, no? Na nag-grow po yan. And it grows through our belief. Our faith in God grows through our belief. Sa ating paniniwala sa Kanya, sa ating patuloy na pag-encounter, ang ating pananampalataya po at ating paniniwala ay lumalago. No? Sa paniniwala, nagsisimula po ang ating pananampalataya. Hindi tayo magkakaroon ng pananampalataya kung hindi tayo naniniwala. Hindi man ito naintindihan ng ibang tao, no, sapat na po na ang Kristo na nararamdaman natin sa ating puso ay higit pa sa anumang narinig natin o nararanasan. So, walang anuman po sa bagay sa mundo ang ihigit pa dito. When we accepted Christ as our Savior, yun nga po, meron tayong seed na plant sa puso natin na hindi po maaalis ng basta-basta. So, ito po yung word ni Lord. Ito po yung sa kanyang salita. No, God's word is so powerful that it can transform us. It can from sinners we became believers, no? Mula po sa dati nating pagkatao, naging believers po tayo, naging followers tayo ni Christ. And God does not only expect us to be believers, He expects us to be doers of the word. Hindi lang po tayo naniniwala, kung hindi, pinapakita po natin yung bunga ng ating paniniwala. Sinabi po yan sa James 1:22, but be doers of the word and not hearers, only deceiving yourselves. No? Manggagawa po tayo ng salita at hindi lang tagapakinig. Huwag nating lokohin ang ating mga sarili. No? Minsan narinig po natin ang salita pero hindi naman po natin sila sinasabuhay. No? So when we started to become believers, hindi lang po natin sinasabi na naniniwala tayo, pero sumusunod din po tayo doon sa kung anong gusto ni Lord na gawin natin para sa Kanya at sa buhay po natin. No? Kahit naniniwala kang pagpapalain ka ng Lord, ng Panginoon, no, kung hindi ka magtatrabaho at maghihintay ka lang ng pagpapala, hindi po yan darating sa iyo. No? Sabi nga po, put some feet into your faith. Lagyan mo ng paa ang iyong pananampalataya. Kumilos ka rin, no? Maniwala ka na hindi ka niya pababayaan at the same time, magtrabaho ka, kumilos ka. He will guide you, He will empower you, He will bless you. Pero God expects fruits from our salvation. Nag-expect po siya na merong kaakibat na bunga ang ating salvation, ang ating paniniwala, no? So in closing po, bago po tayo magtapos, meron po mga konting reminders pa, for the rest of the year na babaunin po natin. Number 1, don't stop believing that God will do something great in your life this year. No? So the best is yet to come. No? Marami pong gagawin si Lord sa buhay natin. At kung ano man ang pagpapalang natanggap mo last year or this year, hindi pa nagtatapos dyan yan.
Sabi nga po sa Philippians 1:6, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. No, marami siyang plano sa buhay natin. No? Hindi po nagtatapos ang lahat sa pagdurusa, sa pagluluksa, sa kalungkutan. Hindi nagtatapos ang lahat sa kabiguan. No? So God will do something amazing po sa ating buhay, and we just have to remain in Him and keep obeying. Magpatuloy po tayo sa Kanya, no? At wag po tayong kakalas, wag tayong lilimot. No? Don't stop believing in Him. Number 2, don't stop believing that God can restore anything you've lost last year. Ayan. God will calm your storms in life. No? Kung meron man pong nawala sa'yo last year, kung last year pakiramdam mo ang layo mo na kay Lord, no? Dahil sa kasalanan mo, kung last year tingin mo wala nang chance para sa mga pangarap mo. So God is telling you now that He has plans for you, plans to prosper you, sabi kanina sa Jeremiah, and not to harm you, plans to give you hope and the future. So kung ano man po yung nawala sa iyo, God is a God of restoration, sabi nga, no? Ibabalik niya ito, dodoblehin niya ito, titriplihin, patitilahin niya yung bagyo sa buhay natin. No? He will give you renewed peace and joy. Yan, panibagong peace, kapayapaan at kaligayahan. No? Kailangan na po, let's just ask and believe. Yan. And lastly, don't stop believing that God is good and He loves you regardless of what is happening to you. No, napakasarap pakinggan po mula sa Diyos na mahal niya tayo, how He loves us. Na kahit anong pagsubok ang pagdadaanan natin, we know that He is good and He loves us. Mahalagang alam po natin ito, no, bilang Kristiyano at believers, at mahalagang paniwalaan natin ito ng buong puso. No, our belief in the goodness of the Lord will propel us to live a life of gratefulness and contentment. No, yung paniniwala po natin na siya'y mabuti, ito po ay makikita po sa atin sa ating buhay kung tayo ba'y kontento at kung tayo ba'y nagpapasalamat kung anong meron tayo. So sa kabila po ng anumang panunukso ng mundong ito sa mga material na bagay, no, wala pong kapapalit sa joy na ibibigay po ni Lord, sa peace tsaka sa contentment na nanggagaling lang po ka sa Kanya, ano? Because only in contentment there is joy. Sa ating pagkakontento, doon lang po tayo makakakita ng tunay na kaligayahan. And God is the only one who can satisfy our longings. Si Jesus lang po ang makakapagbigay sa atin nung hinahanap po natin sa buhay. Ano? Siya lang ang makakapagbigay ng kapayapaan na hindi natin makukuha sa mundong ito. Yan. If at some point nawala po o nabawasan yung paniniwala natin sa Kanya, that He is good, He is in control, na hindi niya tayo pababayaan. So itong gabi pong na ito, sana po na-remind tayo ni Lord kung gaano tayo kahalaga sa Kanya. No? And all we need to do is to continue to believe. Yan, patuloy lang tayong maniwala. Huwag po tayong hihinto, no, sa race ng buhay. Don't stop believing in Him. And lastly, ayan po, magtatapos po tayo sa quote na ito. Sabi ni Unknown, faith doesn't always take you out of the problem. Faith takes you through the problem. Yan. Faith doesn't always take away the pain. Faith gives you the ability to handle the pain. Faith doesn't always take you out of the storm. Faith calms you in the midst of the storm. Ayan. So, I hope na bless po tayo tonight, and all glory to God. Ayan. Napalakpakan po natin si Lord sa ating salita. Ayan. Amen. Amen. So, ngayon po, doon na tayo sa ating mga inputs. And I think si Brother Renz po naka-break lang, no? Magpapauna na daw po siya. Sige, Bro Renz, meron ka bang input sa ating word ngayong gabi? Hello? Wala yata siya. Bro Renz, nandiyan ka ba? Sige, siya na muna po, si Antitel. Yes. Sige, good evening po sa lahat. Salamat Brother Kimpi, tunay na napakaganda ng naibahagi mo, no, sa atin. No? Don't stop believing. Talagang nakapanahon ito sa ating panahon ngayon, no, na hindi tayo dapat mawala ng
paniniwala at pagtitiwala sa ating Panginoon. Kasi alam naman natin, no, bilang Christians, mga mananampalataya, we live by faith, totoo yun, at hindi kung ano man yung nakikita natin. Manampalataya tayo at kasunod na kung makikita natin lahat ng kabutihan ng Panginoon kapag tayo nanampalataya sa Kanya na hindi natin siya nakikita. Dahil yung pananampalataya, siya yung daan upang magkaroon tayo ng close na relation sa Panginoon. Pag nanampalataya tayo sa Kanya, makikita natin siya, maririnig natin yung kanyang mga tinig, makikita natin ang paligid natin kung ano yung ginagawa ng Panginoon kasi meron tayong faith sa Kanya, no? At nakita rin natin, sabi nga, ang Panginoon, kaya dapat we don't stop to believe because God is faithful to His promises. Kung anong Panginoon, kung ano yung pinangako ng Panginoon mula pa kay Abraham, kay Jacob, kay Isaac, kay Joseph, hanggang sa ngayon, yung pangako niya ay totoo at hindi niya sinisira yung kanyang pangako. At alam naman natin, ang Panginoon ay hindi siya human being na katulad natin na sumisira sa ating pangako. Siya ay tapat sa kanyang pangako at hindi yun ang magagawa niya. Ang hindi niya magagawa, ang magsinungaling. Our God is not a liar, no? He does not lie. Totoo lahat ang kanyang pinangako at ito'y pinangahawakan niya at tinutupad niya kahit sa mga mananampalataya o hindi mananampalataya. At totoo nga na He loves us despite sa kabila ng ating mga pagkakamali sa ng ating katigasan ng ulo tulad ng mga Israelites, no? Ang dami ng pinangako ng Panginoon sa kanila at nakikita na nila ng harapan yung mga pangako, yung mga miracles ng Panginoon. Ngunit naging pasaway pa rin sila, matigas pa rin ang ulo nila. Ngunit ang Panginoon, sa kabila nung nagagalit siya sa kanila, kapag lumapit sa Kanya, nababagbag pa rin ang puso ng Diyos, no? At sila ay pinatatawad. Kaya ang Panginoon ay mahal niya ang bawat kanyang nilalang sa kabila ng mga kasalanang nagagawa, sa kabila ng pagkukulang. Tunay na matapat pa rin siya. Napakabait niya. Yung kanyang pagmamahal ay walang itinatangi. Ganyan ang ating Panginoon. Kaya hindi tayo dapat, hindi natin, we will not stop believing, no? Kapag naniwala tayo, nagkakaroon tayo ng faith. At kung wala naman tayong faith, hindi rin tayo maniniwala. Kanya yung dalawang yun dapat magkasama. Maniwala ka at manampalataya. Manampalataya ka, at dahil nananampalataya ka, naniniwala ka sa lahat ng mga pangako ng Panginoon. At sikapin natin, no, na lahat ng ginagawa sa atin ng Panginoon, ito ay bigyan natin ng halaga, bigyan natin ng yung i-appreciate natin yung ginagawa ng Panginoon na siya lang ang makakagawa, na kahit na masama na yung mga anak niya, makasalanan na, katulad nga nung pinako siya sa krus, no? Pinako na siya sa krus, ngunit dumalangin pa rin siya sa Panginoon na patawarin sila sa kanilang ginagawa, no? Sa kanilang mga kasalanan dahil ayun nga, hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Kanya ganun kabuti ang Panginoon natin, ganun siya mapagmahal, walang itinatangi, walang kondisyon yung kanyang pagmamahal. Kanya bilang mananampalataya, sikapin natin na lagi yung ating pananampalataya at paniniwala sa Panginoon ay hindi natin ito aalisin sa ating buhay. Sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa atin, sa kabila ng mga iba-ibang klaseng circumstances, hindi lang sa kalungkutan o maging sa kasiyahan, dapat lagi tayong maniwala. Huwag tayong bibitiw sa ating paniniwala at sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya tunay na yung binahagi mo, Brother Kim, nakaka-bless at ito'y kailangan natin sa ating buhay. Kailangan ng bawat nilalang na
patuloy tayong maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Jesus. Siyempre, no, yung manalangin tayo at ibahagi natin at saliksikin yung kanyang mga salita. Dahil sa kanyang mga salita, doon tayo mabubuhay. Yun ang magiging sandata natin sa ating paglakad dito sa ibabaw ng mundo. Kaya thank you, Brother Kim. Maka-bless. Amen. Glory to God. Thank you po. Si Tita G. Yes, amen. Thank you, Kim. Thank you katamong masanting ang mensahe. Actually, sinabi na ng tita po si Stella. Pero ito din, don't stop. Talagang agree ko pa rin kasi kailangan talaga alita mo talagang mag-stop or alita mo dapat sasawang maniwala king Ginoo. Kasi maniwala tamo kasi at palakip na pamurin tang hope ne. So, kitang maniwala tamo at kitang pag-asa. Kasi ngayon panahon talagang kailangan tamo ng isang makanitang words na kasi lalo ngayon itana naman pagdaanan. So, sabi mo nga last year, aliya mo medyo masanting kaya katamong life, pero we hope natin, we hoping sana ngayon magbayo naman. I mean, naman, actually kasi isang pandemic neta tinala ko yan, pero kalupaning kaya katamong mensahe, kailangan tapang mo rin maniwala. Maniwala tamo na magbayo pa mo rin. Maniwala tamo na hindi din na nakatamo pa mo rin kasiyahan, alimon kasiyahan kaya katamo nga yung mabibya, pati na pamurin kasiyahan tamo through Him. I mean, potang kayabe tayo, diba? Kasi tutoy tayo, kasi while nakayabe tayong Ginoo, alata ng aliwapang kanto na kasi itang hope, ang pong happiness sa tunay kayong puso tamo. Diba? So, kailangan tamo mong manalig. Kailangan natin si self-telan din. Kailangan tamong distila natin. Kailangan tamong manatili. Totoo naman, kahit yung karetang ang malayari pa kembia tamo, minsan worse ka talaga, pero kailangan tapang mo rin maniwala king Ginoo na yang ni manari, yang iya pa mo rin yung mamaya kasiyahan tamo at the end, diba? Sabi tamo pin, potang data niya, kanin tamo nga niya ganang experience tamo, no tears, ala ng gagaga, ala ng sakit, ala ng anxiety, ala ng depression, ala ng problema, di ba? So itang paniniwala tamong alitamo patugot na mananampalataya natin, Ginoo maragol yung bagay ka. Maragol yung bagay until na datangin Ginoo na dapat manatili tamo, dapat talagang straight path tamo, di tamo no turning back. Alita mo talaga lilingon, na naman tang nakaraan tamo, alitana dapat babalik. Then dapat mag-grow. Grow tapang mo rin while na kita lagi tamang mag-aral niya. So dapat bigit tamo mo rin lagi tayo. Isip tamo pong puso para mag-grow tapang mo rin. Kasi di tamo pimanatili. So lagi tamo mo rin sabihan na dapat ingakit dahil Kristo. Kaya katamo alwa na isarili tamo. Amen. Tapos despite pa rin, karen danasan tamong alimasangking, pwede tayo pa mo rin kasing suklian, nakabutihan, or mamiyata pa mo rin kasiyahan kin kapwa tamo, di ba? Kasi alin naman talaga tukunang impa-imbiya tamo I mean, alin naman aliya tukunang or aliya mag-stop mo kini, di ba? Kalikasabi ng Kim na matandarang denasan tamong kasakitan, aliya mag-stop ka rin. So dapat, kailangan tapa mo rin magpatuloy. Kailangan tapa mo rin pantanantaya pa mo itong sala. So no ka rin itong sala. At suya king Ginoo. So ita mo na akong share na dapat alam. Ita mo tutok ng maniwala. Ang pangita mo dapat mag-stop. Yung katamong faith, king Ginoo. Bagus, dapat mag-grow pa rin. So, ita mo. Thank you. Glory to God. Amen. Amen. Praise God. Tita Mayra. Tita Mayra. Tita Mayra. Tita. Sige po, skip na pa Tita Mayra. Sister Lourdes. Kayo na po. Hello po. Hello po. Naririnig niyo po ako. Opo. Thank you.
Hello? Ayan, hello po. Yung pong naniniwala po ako dapat talaga, don't stop believing. Lord, kasi siya ang lahat-lahat po. Kasi kailangan tayong talagang matuto or sumunod sa kanyang pagtawag. Pag tayo mananatili para yung ating mga nararanasan sa kanya natin ipaubaya. Para sa akin po, totoo po yun. Naniniwala po ako yun. At naniniwala rin po ako kay Lord. Na may Lord talaga. Kaya para sa akin po, yung aking time, kailangan hindi mawawala kay Lord. Kasi pagka hindi ka nanatili, mawawala ka talaga. Yung pananampalataya. Kaya maganda itong ginagawa natin. Para sa akin po, blessing po ito sa akin. Kaya ano man ang aking ginagawa, pagtawag ni Lord, gusto ko may presence ako. Isa, nakakatulog lang ako. Kaya pagka na makinig ako, yung reply na lang na aral ni Brother Dan. Pero talagang para sa akin po, yung aking faith kay Lord. Kasi ano man ang nararanasan namin sa buhay, kagaya po yung mga pagsubok, siguro normally na lang talaga pinararanas ni Lord yan para matuto tayo. Matuto tayo makinig, sumunod sa Kanya. Hindi tayo dapat makalimot. Totoo po yun. Ako naniniwala ako doon. Pag tayo minsan, pag nakalimutan natin sa sobrang saya si Lord, talaga yung kahit na sabihin natin nga, naniniwala tayo, malakas ang ating faith, pero puro salita lang, faith without action, sabi nga po, is dead para sa akin. Patay na pananampalataya. Ayun, naniniwala ka kay Lord. Tapos di mo naman ginagawa yung gusto niyang gawa sa atin. Kaya minsan dumarating po yung mga time na bigla ka na lang susubukan ni Lord. Siguro kaya sinusubukan tayo para tayo matutong tumawag ulit sa Kanya. Kaya pinaparanas niya yon kasi yung ating faith is sa ating sarili lang yon. Napakaganda po na Brother Quintin ang paliwanag niyang explain niya. Maliwanag na ako. Nawaan ko. Na-educate po ako. Ako, mula dalaga pa ako, bata pa ako naniniwala na Lord. Pero hindi po ako dati ng salita ng Lord. Kaya yung ICM ministry na ito, talagang inano ko parang God's calling po sa amin ito ng aking anak. Sa dami ng mga dinaanan namin, mga bata, bako. Pero ako naniniwala kay Lord. Ang ating faith. Yun nga lang, Katoliko kami, sarado kaming Katoliko nga before pa ako na sa ministry na ito. Pero dito po ako naka-educate kay Word of God, ang salita ni Lord. Talagang totoo naman. Kaya po ako kailangan ang ating pananampalataya, kailangan ay mabuhay sa atin. Dahil hindi natin dapat kalimutan si Lord, ano man ang nararanasan natin, ano man ang ginagawa natin. Pag siya'y tumawag, dapat po talaga makinig tayo. Makinig tayo sa kanyang salita kasi konting oras lang naman yun na ibigay natin sa kanya samantalang siya lahat ng bagay ibinibigay po sa atin. Totoo po yun. Kaya nga po dapat yung ating faith without action is dead. Yun po. Kaya kailangan po dating buhayin ang ating mga naririnig na salita, i-apply natin sa buhay natin. Sumunod tayo. Pag siya'y tumawag, dapat nakahanda tayo. Be ready to God. Kasi tulad ngayon, yung mga nangyayari, ako po, pinaubaya ko na lang lahat. Pag nilagnat na yung anak ko, yung apo ko, pero praise God, gumaling na rin, narinig yata ni Lord yung aking mga panalangin. Ayun, okay na. Pag naglagna ng ganyan, naalala ko yung mga COVID talaga niya. Pero pag nagdasal po ako, pinaubaya ko na yan kay Lord. Parang, ako naging hopeless. Simula nang marinig ko ang mga Word of God, kahit bago pa lang po ako, talagang
sinasa puso ko talaga si Lord. Deeply in love with God po talaga. Kasi ako naniniwala ako may Panginoon. Yun lang po. Thank you. Amen, God amen. bless po. Praise God po. Thank you, Sis Lourdes. Si Tita Myra. Hello. Ayan, okay na, Tita. Ayan, ay salamat. Sasabi na pa mo, sasabi nandun. Nga Kaya pala. pala daramdaman. Oh, sige po, good afternoon po sa atin lahat. At saka, yun nga, sobrang maka-bless yung mensahe. Kasi, maka-relate kung yung pagdaanan. May taba na akong bagya. Oh. Ay tapit po, ito kasi, kasi ating mensahe maka-bless siya and glory to God. Po, praise God talaga. Kasi itapin na don't stop believing. Kasi minsan baluyo tayo mo tatagang pagkaugaling Israelita. Ako masyasta mo, itamo masyasta mo talaga puntok. Because na masya sa puntok, napipilit tamo itang buritang malyari, itang plano tamo. Kahit pa siya itapin na amen siya ng brother Kim na at itangan niya rin na malwata ng anya rin keng ginu malwat na ne pabibye pero itam pa ni tamong mag-question keng ginu tene pabibye simple mo naman yung burita mo malyari keng beta mo pero itamo ay sipitapin sinabi ng brother Kim na pinang beses na mention yung plano ng ginu mas masanting niya kaysa akin plano tamo. Totoo po ito. Maniwala tamo po kitang sinabi na nga ita at itang pangawakan ko lagi keng kinupotang niya ako magpaminana akong ng uning keng pagsubok pinadaratang kaya katamo. Kaya kami, itang binanggit na rin pastor last week in service na itang 360 plus promises na minensyon na ng Ginu keng Bible. Itang pangawakan ko lagi. Number 1, itang ng verse na sinabi ng Brother Kim Pimetong Karintang sinabi na I will never leave you nor forsaken you. Ita talaga yung pangawakan ko na sa tuwing itapin na Lord, wala mo mangay na ako uning pingkeng problema, paulit-ulit, pero sabi ko, I will never stop believing you. Kaya akmang-akmaya talaga yung mensahe, yung title na pamunan din sinabi ng Brother Kim Pitagang may bless na ako. Kasi patse makanita na yung sabi ako, maniwala pa rin kaya ka Lord, sabi ko. Nga niya wara ko mo ngeni oras ay ni tumangi na ako itapitang peace of mind. Ita mo kasi bisa sasapak ka rin itang makanita. O neng patse isipan mo naman tang ganagan ng blessing na binye na kaya kaning Ginoo. Tang ganagan ng favor na binye na kaya ka. Isip mo, realize mo talaga kamasyas ka mo buntok ko kaya pa-realize ng Ginoo kaya kamasyas ka kasi buntok o pilit mong isipan itang keng isip mo na aliwa naman itang dapat. Diba? So, kailangan talaga maniwala tamo keng Ginoo. Lalo na marakal ne petunayan, marakal ne pinrub keng bieta mo. So, magpatuloy tamong magtiwala at retang pangako na talagang marakal na marakal. Minensyon na laring pastor ang pong Brother Kimpi na never niyang megsinwalingin talagang ti parane ito. Unang siguro misa keng uning tao-tamo mo rin syempre mangay na ka rin lalo na istundarat ang itang problemang sabi itang mo expect itang syempre minsan itamo likas na kaya katamo Kristiyano itang kiklaim ta na rin na pa pray tamo apin na ito, di ba? Pero minsan aliwa pala ito burining Ginoo itang makanita karita mo mimina kasi mag-claim tamo kitang bagay na buritang malyari ulit kitang plan tamo pero alitang plan ng Ginoo. So kailangan tang magtiwala talaga kay Ginoo. Etamo tutok ng magtiwala. Ketang burina. Aliway tang keng burita mo. Yapin, yan kasating mesay lalo, may sabi kay papin na ding pastor. Talagang sabi ko minsan lalo na maluwat tamo pilang weeks tamo may kapag Bible study talagang ining mensahe binyen ng Ginoo para kaya katamo yang kareng daranas kaya katamong pagsubok. Ang kung nano na naman yung malalyari, itapin kakakain na pa yung bayong banwa,
yung case, marakal na naman rugong makalunos, makanyan. Pero atin nga purpose nga gana sabi natin, atin nga reason. So patuloy tamo mag-pray, magtiwala kang Ginoo na mayari mo rin nga gana ngayon ang po pa yung pagsubok na daratang kimbiyeta mo. Don't stop believing hanapin. Dahil salamat Kim. Brother Kim, kasi ating kaya nga mensahe, makaka-bless yan talaga. Thank you. Amen. Glory to God po. Thank you. Sis Jazz. Ayan, hello po. Good evening po sa ating natin. Good evening kay Lord. Kunti lang po yung narinig ko na message from God, pero so na-bless po ako. No? It's all about believing, sabi nga po. No? Hello po. Wala ako. Ay, hello po, Sis Lourdes. Okay lang po. Ay, shit. Wala ako po. Apo, okay mo po. Wala. Sabi nga po, Yes. sabi nga po, God is never late but on time. Diba po? Ang totoo nga po yun na si Lord na never siya na-late, pero palagi siyang palagi siyang on time, di ba po? Sa ating buhay, di ba po? Hindi po siya laging nahuhuli. So, lagi po siyang nangunguna sa ating pamumuhay, di ba po? Minsan po, kaya hindi, yun po, sabi ng 15P, minsan, hindi niya po, inaano yung gusto natin kasi alam niya po kung ano yung maganda para sa atin. Kung ano yung magandang plano para sa atin. Di ba po? Minsan, nagplano po tayo na hindi po fit sa atin or hindi po para nakalaan at hindi para sa atin. Pero, yung will niya, di ba po, yung lagi nasusunod, yung plano niya, yung purpose niya para sa atin. Kasi si Lord, kahit yung mga buhok natin, alam po niya kung ilang bilang niya, pero tayo hindi natin mabibilang yun. Like His blessings po sa ating buhay. No? Marami na po, hindi lang last year, hindi lang this year, hindi lang next year. No? Marami pa po siyang bibigay na blessings sa ating buhay. No? Sa ating buhay. Sabi nga, count your blessings po, not our problems. Diba po? So, nakaka-bless po na kailangan po natin talagang maniwala. Maniwala lang po tayo. No? Yes po, mahirap po talaga yung buhay dito sa mundo, but still, mag-still lang po tayo at ikpitan po natin ang ating pananampalataya sa Lord. So, yun lamang po, nakaka-bless. And amen, Sis Jazz. Thank you. Si Brother Lance po siya kasi work at Bisayan pong mag-testimony. So, magin na kasi yata maka-break ya mo na. So, mag-testimony ya mo po sagli, Brother Lance. Sige, Brother Lance. Hello po. Ayan. Makapabengi po kaya katamongan. Makapabengi po kaya katamongan. Tapo, puri ko mo pong bisa akong pong pasalamat ng Lord keng masinting bageng bimiyan ka na akong tabong pigkalob na tapong malot ko ng pag-pray bimiyan niya po niya. Actually dakal ko ina-plan bro. Dakal ko siguro may lagpas 30 or mga 15 kaya rin siya may nagpasok karang online. Pero ala pong migkay ka na ako na. So ito, bring mo pong pasalamatan ni Lord kang bimyan ng kay ka na ako na. Opportunity na makapag-obra ko kay ngalawang bansa. So ito po, last year po, may kaya na ako, may final interview na ako, anyang magpasko, December 22. Then, kay na po nito, manay akong email para keng result ng kanawang interview. So bisa ako mo po magtagalog ng interview di ko aga. Kasi French lang kasabi. So ito, thank you Lord kasi ito, may kapagkay ko, na-interview ko keng Canada. So, may pasar ko mag requirements na ako po. Sobra kagana kay Lord.
Yang kana ako, anya pala alina ako kayagan karang alawang obra kasi atin yang mas nating opportunity na ibiya ka na ako. So, ali ko, yan po, yung ganang requirements kakayang ko, smooth, sobrang smooth. Kasi, nakas po kanina, ali ko magkasagit karang requirements ko. Talagang sobra lugod i-Lord ka na ako. Ngayon po, yung deadline ko, 1 week mo po karang requirements ko. After na nito, at na ako na naman pong panibayang requirements ngayon ni Payari. Payari niya po ito muna akong requirements. And then, iba na po nito, mag-proceed na ako ng medical. So, patuloy tayo pong pangadi kung kana akong pamag-medical na sana maging okay. And then, ito po, dakal pong salamat kay Lord po kaya kayo karang nag-pray po ka na ako. Kaya every Saturday, magkaya kayo po na. Although, panay ako pong ning sabi ng kuya kay mag-attend ka naman. So, ito po, andiyan maka-duty ko po pang bengko ngayon. Sabi ko, kayang opportunity ngayon para makapagpasalamat ko ng Lord po kaya kayo. Parang prayers you. Pana ako, diyang aliyok pa niya po kakayabin. Ito po, dakal pong salamat kaya kayo. God bless po. Thank you po kaya kayo. Amen. Thank you, Brother Rans. Congratulations. And big make sense po kaya itang bakit mililob ka rin applyan. At yung kalakalo pa na po ng message tamo. Gada sa better plan. Minsan, higit pagatang burita mo na. And yan, testimony po yung Brother Rans. Mag-Canada na. Yan. So, kayang Pasko, magtala na po snow. Praise God. Yan. Thank you, Brother Rans. Okay. Thank you po. Thank you. Sister Res. Ay, congrats, Brother Renz. We're so happy for you. Thank you po. Para kayong pamilya mo, talaga yung Ginoo makiramdam niya. Ika, living testimony ka, kayong malilyari kayong diya mo na yung Ginoo talagang malugod siya kaya katamungan. So, kayong mensahe ng Brother Kimpi, talagang sakto niya. Parang yan yung year 2022 at the same time. Sabi natin, dapat apin yung motto tamo ni don't stop believing. Kaya aldodo kayong malilyari kayong beta mo, dapat talaga at yung mga Ginoo kayong kakatang puso niya, at mo tutok ng maniwala. Ay ala pong Tagalog, niya kapampangan-tangan niya. Kasi sabi natin, the worst thing that can happen to a person is if he stop believing in God. Pagka po tinok ng tamong maniwala kay Ginoo, pinimpiya ka worst na malyari kay tamo, we become wretch. Po. Ibig sabihin, apining maging miserable tamo. Ala na pong peka worst pa nung alitang maging miserable, hindi mo milalako na kapag-asa. Eta po paborya na milalako tapag-asa. Sabi natin, God is hope. Hanggat ita mo patuloy tang maniwala, kaya Ginoo, magtiwala ta kayo. At siya po yung pag-asa kene. Ala po imposible kaya Ginoo. Nung inmete, pabiene po, o nano mo yung sakit mo na naapa kaya pa ng Ginoo. Kaya po ita po tutok ng maniwala kaya Ginoo. Itamungan po dakal ta pagdalanan. Ala pong katapusan ng pagdalanan tamo. Ayo po isipan na ikayo mo, kaya detang aliwang kilala tamo yung ating mabayat na problema. Itamungan po non-stop, yung kakatamong trials. Susubukan na katamo po ng Ginoo. Kaya bawat area ng betamo, timoting kapag subukan. Pero nung akakityo po, patsya po itamo, patuloy tang magtiwala kay Ginoo. Panetang tatayid kayo. Akakityo po, nilalabas ka ng kakatamong kapag subukan. Andiyan po makanano kabayat. Talagang kabayat nan ka. Kulang na mo, maglupasay ka. Pero akitam po, yung Ginoo nakatapo bibili. Kasi po balo na magtiwala tamo po kaya Kasi po, actually, kaya ganaganang pagsubok, we need God. Kasi po, we need to believe that God is hope. Yan mo po yung dapat ang panghawakan nito na ita nilalako pag-asa. Kapag matibay po yung kakatang faith kay God, bali po, ang Ginoo mismo yan po yung magparanas kaya katamo.
Ikwataya po, patya po matibay yung pananampalataya ta kayo. Ya mismo iparanas niya po, yung kayang presensya kaya katamo. Anap po kasi natin, in the midst of trouble, sa edit ng kakatang problema, sabayan nakatamo po Actually, yung po yung mamot kakatamo. Apin po itang faith, apin po itang maniwala ta kaya tapo tutok nang. Na naman po yung dadalanan tamo. Kalupa na pong Job, de po, i-Job keng Bible. Ikita po, gana-ganali, ako na po ning gino kaya. Pero may natili po maniwala i-Job kaya, yung kayang faith kaya. Ikitsi po, itang liako na po itang masanting kaya pero anyang ikit na itang faith ng Job na talagang matatag. Nano po milyari, mas elila na pong mas masanting. Ita pong binya na kaya better, ne po. Kaya pinong po ating mawawala. Sabi na pinadik, kaya sinabi ng Brother Kimpi, itang pastor, ne po, yung sinabi na kaya kakancel na ng gining plano tamo. Kasi, buri na ng gino, itang kayang purpose yung ma-accomplish kaya tamo. Tutupo ito. Apin po ito tutok ng maniwala. Apin po ito. As na po kanyaman, pag ikatamo, panandaman tayong gino kaya tamo, yung presensya na, bawat segundo ng tamo. Ano po kanyaman, alata na pong anyarang pang aliwa. Ako po, experience ko po ito, kaya po si-share ko kaya kayo. Salamat po kayong gino. To God be the glory. Thank you kay mensahe mo, Brother Kim. Thank you. God bless. Amen. Pastor. Good evening po sa bawat isa. Happy New Year. Happy New Year to everyone. Bagong taon, bagong mensahe. Ako'y nagpupuri sa Diyos sa ipinadaan niyang mensahe through Brother Kimpi. Nakaka-bless po. I know everyone is blessed. Ang masasabi ko lang po, yung title natin, ano ba yung title? Don't Stop Believing. Daragdagan ko yon, don't stop believing that God is good. Di po ba? Yan naman ang ating pinakaasam-asam. Tayo'y naniniwala na ang Diyos ay mabuti. Kasi kapag ang ating Diyos ay mabuti, ano yun sa atin? Pabor yun sa atin. Kasi pag ang Diyos natin ay masama, di ba? Masama yung mangyayari sa atin. Pero ako po'y naniniwala, tayong lahat ay naniniwala na ang ating Diyos ay isang Diyos na mabuti. Kanina po, binasa ni Kimpi yung Jeremiah 29:11 na sinasabing, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Dito pa lang po ay makikita na natin that God is good, na wala siyang ibang inisip, wala siyang ibang plano para sa atin kundi ang mag-prosper yung buhay natin, na hindi tayo, not to harm us, plans to give us hope, and plans to give us a future. At meron pa pong binabanggit dito sa John 10:10 na sinasabi ni Jesus Cristo, na sinabi niya, the thief or the devil comes only to steal and kill and destroy. Pero ang sabi po niya, I have come that you may have life and have it to the full. So dito sa dalawang verse pa lamang pong ito, ay nakikita na natin na wala pong hinangad ang Diyos, kundi ang mapabuti ang kanyang mga anak. Di po ba? Amen po ba? Wala siyang hinangad na masama, kundi lahat ay kabutihan. Pero kung minsan po nagtatanong ang iba, kung minsan tayo po ay nagtatanong kung ito ang hinangad ng Diyos, bakit ang dami-daming masasamang nangyayari sa atin? Nandiyan na ang pandemic, nandiyan na yung mga problema natin na kung minsan ay hindi natin alam ang solusyon. Merong mga nagkakasakit ng malubha, merong mga nawawalan ng trabaho, etc. etc. Pero kung ang Diyos ay mabuti, bakit nangyayari ang mga ganito? Basahin po natin yung susunod na verse. Ang sabi po sa 2 Chronicles 7:14, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad. At talikuran ang kanilang masamang mga lakad. Inuulit ko po. At talikuran ang kanilang masamang mga lakad. Akin ngang diringgin sa langit.
at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ayun naman pala po. Hindi na po kasalanan ng Diyos. Hindi man natin masisisi ang Diyos. Kung minsan may mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin kayang tanggapin, katulad po ng pandemic na ito, pero maliwanag pong sinasabi sa aking binasa ngayon pa lang sa 2 Chronicles 7:14 na sinasabi ng Diyos, kung tayo ay magpakumbaba, kung tayo dadalangin, kung tayo ay hanapin natin ang kanyang mukha, kung tayo ay magsisisi, kung tatalikuran natin ang ating masamang gawain, ay tayo ay kanyang pagpapalain. So, nasa atin na po. Nandiyan na yung plano ng Diyos, mabuti. Nandiyan na yung hinihandang magandang buhay ng Diyos na masagana, mariwasa, para sa ating lahat yon. Pero, kailangan po ay tanungin muna natin ang ating sarili. If we believe that God is good, kailangan paniwalaan din natin yung mga sinasabi niya sa ibang mga talata ng Biblia na sinasabi niyang kung tayo ay susunod sa Kanya, tayo ay Kanyang pagpapalain. So, ngayon po, tignan natin ang ating mga sarili. Assess natin in the year 2021, ano na ba ako sa paningin ng Diyos? Ako ba ay sumusunod sa Kanya para ako ay Kanyang pagpapalain? O kaya ako hindi pinagpapala kasi ako ay sumusuway sa kanyang mga utos. Yan lamang po. At maganda po ang plano ng Diyos. God is good. Pero tingnan po natin ang ating sarili. Maisa sa katuparan lamang ang magandang plano ng Diyos kung naisasagawa po natin sa ating buhay yung mga sinasabi niya sa kanyang salita. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. Meron pong gustong magdagdag pa ng inputs? Ala na po. Okay. So, praise God. Ayan. Magpupunta na po tayo sa testimony. Ayan. So, umpisan ko na po na. So, ala naman Sister Mela ay magkapampangan na ako. So, thank you Lord King Word. Thank you Lord King Pedala ng Word kasi even niya ako minuna na akong may bless. Nauna na po akong na-bless doon sa Word. Gabayan na ako at kahit na akong kabisi kay obra, di niya na akong time talaga para agawa kay and balok may ni batya kay ito. So praise God. And tapin po dakal milyari kayong holiday na kayong break ta mo tay Atirax balta naman na may walaya pero we believe that it's God's will na sinurrender ta na kaya and iting will ng Lord na and bangin na rin magkasakit. So ito. And thank you Lord kasi yung birthday ko milabas siya last month. Naging masaya at peaceful like ang Baguio and ending New Year, alagpasan tayong New Year na matiwasay tama at payapa. So thank you Lord king pamanumbalik na nagkakatamong Bible study. Ngayon bang ngayon. Okay, praise God. Sige po. Antitel. Thank you, Kim. Thank you, Brother Kim. Talagang testimony o may bless, maka-bless itang bahagi mo mula kang Lord. Kaya thank you. Ginamit na kang Lord niya yung ngayon. Magpasalamat po kang Lord. Siyempre, pareho ka na, may birthday ka na, yung birthday ko na, nilabas ita, magamat simple, pero kaya, special binyan ng Lord. I feel ko na itang love ng Lord na talagang nakapabuli. Nabali na maging masaya ako kanita. At saka grateful ko kang Lord. Magpasalamat ko. At yan, atin na ako namang bagong year na 2022. Magpasalamat ko kang Lord. Panibagong year na binyan na ka na ako. At magtiwala ko rin kaya na iyan mo rin yung siya pa rin ang siyang mangunguna sa lahat ng lalakarin ko sa buong taong nito at alam ko, nandiyan siya palagi, present siya sa buhay ko. Nagpapasalamat ako sa lahat ng provision na pinagkaloob niya nung nakaraang taon at itong first week ng January sa pangangalaga niya. Nagpapasalamat ako sa lahat ng yung protection na binigay niya. Bagamat maraming dumadaan na pagsubok sa family, ngunit alam ko nandiyan ang Panginoon. Magpapasalamat din ako sa kalakasan at sa yung faith na
nananatili sa amin, na sa akin, na hindi hinahayang mawala ng Panginoon, at yung pagtitiwala nga sa Kanya at yung hope na nasa Kanya. Kaya salamat sa pagmamahal ng Panginoon. Thank you, Kim. Thank you. Amen. Praise God. Tita G. Yes, thank you, Lord. Thank you. Kining sa itamong ita pintugutan na nakatamong ating pagtipon-tipon niya. Apo itang the whole 2 weeks yung pa mag-guide na kaya kami. Yung family ni. Tampong ita, ating work still pa rin, pero at least sigama ka na, nung milalabas pa rin kasi amanang atatan at yung pamurin work. So, blessing pamurin ito. So, thank you, Lord. Apo karang gabay na kaya kaming pamag-work, yung pamag-drive ng tito, karang anak, at ita, in health ko, patuloy na yung mag-stable niya. So, patuloy na sana baka nita, alin na ako totally mag-maintain. So, I praise God kasi itang health ko nga nagbalik niya kayong normal totally. So, thank you, Lord. Sinaga ng blessing na pong guidance, na pong protection na. Ita. Thank you, Lord. Amen. Amen. Sister Lourdes. Hello po. Hello po. Hello. Praise God po. Nagpapasalamat po ako kay Lord po sa nakarang taon. At binigyan kami ng kalakasan. Kanya kami, lalo na sa pandemya. Kahit na naranasan namin magkakasakit, buong family. Nagpapasalamat ako kay Lord hanggang ngayon buhay pa kami. Upay ang aking family, wala siyang kinuha sa amin, kaya napakabuti ni Lord. Salamat din sa guidance niya, sa yung lagi kong kahilingan ko na yung mga yun. Pag namamasada siya, tsaka yung asawa ko until now, namamasada pa rin. Kasalamat ako kay Lord, lagi niya nilalagay sa kapamakan, mga unanswered prayer, pagpamatiwa sa akin. Ganun din po yung aking asinakan ko, hindi nga siya nakatrabaho. Napagsada, nagalagnat almost 2 weeks, pero tinagal ako pinagdadasal ko pag kahit anong mangyayari. Siyempre po kaya pray ng Diyos, nagpapasalamat po ako ng malaki. Pati na yung buhay namin, yung mga needs namin, binibigay naman po ni Lord. Kaya thank you, Lord. Salamat po sa mga gabay niyo sa amin. Yun lang po. Amen. Amen. Thank you po. Si Tita Myra. Yes po. Thank you, Lord, sa nagdaang taon din na napakaraming pagsubok man, pero lahat ng yun naging blessing at nakita namin kung paano kumilos si Lord sa buhay namin despite of the maraming pagsubok. Kaya nagpapasalamat kami na kung iisipin mo lahat ng pagsubok na yun, hindi namin makakayanin kung wala si Lord. Kaya pinapasalamat namin lahat yun. At bukod doon yung health namin magpapamilya, sa gabay niya, sa protection niya everyday, sa aming paglabas. Thank you, Lord, kasi isa man na sa amin, wala nagkasakit at malusog. And praying for this new year din na naway maging ganun din. At yun nga yung pinagpapasalamat ko na 7 months na yung baby. Lahat ng result ng test, okay lahat. So 2 months na lang ang hinahantay at patuloy na nagpipray na mailabas ko siyang maayos at healthy kaming dalawa. Thank you, Lord, sa lahat-lahat ng
blessing. Yun lang po. Amen. Amen. Sis Jazz. Thank you, Lord, po, for every day po, every gising is a blessing, for all the protection, guidance, sa mga biyaya po niya binibigay sa amin sa araw-araw. And yun lamang po. Thank you, Lord. Ay, amen. Ay, may mga wala na po na. Sisters. Ay. Thank you, Lord. Kayong nilabasan pong banwa, kayong Pasko na ang pong New Year na milabas siya pong maayos, mapayapa, at masaya naman po. Thank you kayong provision, protection, kayong pong kapayapa na bibigyan na ng Ginoo. At saka po, thank you kayong 2021 na may COVID po, may ka-COVID. Ako po personally. Kasi po, realize ng God ka ako na itang may COVID ko, may intervene niya in God para ako ma-opera. Kasi po, dapat ma-opera na ako last August ne po, kaya ka akong thyroid. 2 times nang ingino gagawa yung paralan para ako ma-opera. And finally, I realize ko po, uling atin ba yung doktor na lalawi ka ako, pepa ultrasound na ako po ulit. Sinabi natin ka ako na nung ela daragol detang king thyroid ko, andyang 90 years po, kumabi ako, ako ma-opera. Kaya pinapasalamat ko po last Monday, nagpa-ultrasound ko po, and so far, although ano pa po ikiting ka akong doktor, pero nung lalawan ko lang po, very favorable na po retang resulta. Masatila po. Kaya pasalamat ko po kay Gino, ya po yung gagawang paralan para ita pong better plans na para ka ya po yung ma-accomplish, ya po yung magbabo. And maniwala ko po dapat mo, pero kaya pin po yung Gino, kaya paramdam na po kako ita. Dakal salamat kay Gino, at pasalamat po rin po kay milabas sa New Year ay po, Pasko na dakal naman po tao maging masaya. Kaya ngalating bagay na agawak para karela, at salamat po kay lugod ng Gino. To God be all the glory. Amen. Amen. Pastor. I praise God po in spite of dakal milyaring hindi po maganda sa ating paningin sa nakaraang taon, pero still nandiyan pa rin yung mga blessings ni God, nandiyan pa rin ang kanyang provisions, yung kanyang pagpapagaling sa lahat ng ating mga sakit, nandiyan pa rin, yung kanyang gabay, yung kanyang protection, nandiyan pa rin. So kapag may nangyayaring mga ganyan, just count our blessings. Napakarami po para hindi natin ito makita. Kung titingnan natin yung ating mga blessings ay napaka-kaunti po ng mga hindi magandang nangyayari. Kaya nga still kahit ano pong mga pangyayari, kahit dumarami na naman yung COVID, yung mga cases, ay be hopeful po. Kailangan tayo ay patuloy na maniwala na ang Diyos ay mabuti. Praise the Lord. Amen. Meron pong gusto magdagdag ng testimony? Wala na. Sige po. Ngayon po sa prayer meeting na po tayo, si Sis Rest po yung mag-lead prayer. Atin pa po nga limi kapag may prayer request. Kaya yung group. Okay na. Kim, ako ating kong i-add. Add lang. Kasi alinata aba sa itang sabi kong chat. Sabi ang kunya mo. Ano ito, Di sis? kay, idi itol ang poidok, may kanselya po itang flight do. So supposed to be dapat pungin nila po muli. Pero deta pong aliwadang kayabe, may kauli no po nandin. Dahil ang aliwa, may reschedule po bukas. So pag-pray tamo po na may tuloy na po yung flight na bukas ng pang safety. Safety nila pong makabalik po, Kim. Okay. O sis, okay. Okay. Thank you. Sige po. Ala na po. Ito po bisa mag-prayer request. Ala na siguro, ma. Okay. Sige. So,
Lahat po tayo ay yumuko at manalangin. Heavenly Father, we thank you for this evening, Father God. Maraming salamat po at binigyan mo kami ng muli na naman ng isang opportunity para po kami ay makapag-aral sa iyong mga salita. Kami po ay mapagpala at kami po ay makapanalangin sa inyong paanan, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, dinudulog po namin ang aming mga kapatiran, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Dumadalangin po kami, Panginoon, ng may kababaan, Panginoon, at dalayan po namin na kayo po magligtas sa amin sa oras na ito. Yakapin mo po kami, Panginoon. Buksan mo po ang aming mga tainga, ang aming mga mata, ang aming puso, Panginoon, nang sa gayon po kayo ay aming maranasan sa gabing ito. Lord God, dinadalayan ko po, Panginoon, si Brother Kimpi, Panginoon, na muli na naman po, Panginoon, dinadalangin ko na bigyan mo po siya ng kalakasan, Panginoon, na gagamitin niya sa kanyang trabaho, Panginoon. Patuloy mo siyang bigyan ng kapayapaan sa kabila po ng maraming mga stress na dumarating sa kanya, Panginoon. Manatili po ang kapayapaan mo sa kanya, Panginoon. Dinadalangin ko rin po ang protection at patuloy na provision para po sa kanya at sa buong pamilya, Panginoon. Dalayan ko po si Mika, Panginoon, na saan man po siya, ingatan mo siya, lalo na po sa pagbabantay sa kanyang lolo, Panginoon. Lord God, I pray na ang kanyang lolo po na stroke at 2 linggo na po siyang nasa ICU, Panginoon. Dalayan ko po, Panginoon, na siya iyong hipuin, Panginoon, siya po iyong pagalingin, Panginoon. Kung kalooban po ninyo, bigyan mo siya ng muli ng kalakasan, Panginoon. At nasa gayon po, Panginoon, lahat po sila maging komportable na, Panginoon. Kayo po mag-provide sa kanilang mga financial needs, Panginoon. Napakalaki po ng kanilang bayarin sa ospital, Panginoon. At naniniwala po kami, Panginoon, kayo po ang magpo-provide sa kanilang mga gagamitin para sa gamot at sa pambayad sa ospital, Panginoon. Bigyan mo rin po ng comfort ang kanilang mga kamag-anakan at buong pamilya, Panginoon, sa kanilang mga nararamdaman at nararanasan ngayon. Muli po I pray para sa lolo ni Nika na siya po ay yung hipuin, Panginoon, para po siya ay gumaling na, Panginoon. Dalayan ko rin po, Panginoon, si Brother Bon, Panginoon, sa kanyang dialysis, Panginoon, na wala po imposible sa inyo, Panginoon. Kung ano po ang kalooban mo para sa aming kapatid, Panginoon, patuloy mo po siyang tulungan, no? Bigyan mo po siya ng kalakasan sa kanyang pagdadialysis, Panginoon. Kayo po ang mag-provide ng mga kanyang gagastusin para sa kanyang pagpapagamot, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, patuloy mo po ang i-prosper ang kanyang negosyo. Pagpalain mo po, Panginoon, ang anumang hawakan niyang negosyo, Panginoon, na sa gayon po ito'y makatulong sa kanyang pamilya, Panginoon, at sa kanyang pagpapagamot, Panginoon. I-bless mo po ang buong pamilya ni Brother Bon at kayo na pong bahala sa kanila mga pangailangan, Panginoon. Ganon din po, dalayan ko po si Brother Renz, Panginoon, ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Ingatan mo po sila, bigyan mo po sila ng magandang kalusugan at kayo po mag-provide sa kanilang mga pangangailangan sa araw-araw, Panginoon. Lord God, I am praying for Brother Renz, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, ang nagaganap sa buhay niya ngayon ay kalooban mo, Panginoon. Kayo po ang gumawa ng paraan para po siya ay pumasa sa kanyang interview sa Canada, Panginoon. At kayo po, Panginoon, dinadalangin po namin na kayo rin po ang gumawa ng paraan para po lahat ng kanyang mga requirements ay madali po niyang ma-submit, Panginoon, ng kompleto, Panginoon. At ito po ay tanggapin ng agency sa Canada, Panginoon. At lahat po ng kanyang kakailanganin pa, Panginoon, kayo po ang gumawa ng paraan para po ito ay tanggapin at pumasa po sa Canadian agency, Panginoon. Lord God, I pray na sa kanyang medical po, na siya rin ay pumasa, Panginoon, na wala po sila makitang anumang sakit o anumang karamdaman sa kanya, Panginoon. Salamat po sa biyayang pinagkakalob mo kay Brother Renz, Panginoon. Ngayon pa po,
Ngayon pa lang po, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat at kiniklaim na po namin ang biyayang ipagkakaloob mo sa Kanya at sa Kanyang buong pamilya. Panginoon, salamat din po, Panginoon, sa buhay ni Sister Tel, Panginoon. Salamat po sa patuloy mong paghibo sa kanya, Panginoon, at patuloy na ginagamit mo siya sa kanyang ministry, Panginoon. Salamat po sa pagbibigay mo sa kanya ng good health, ng kalakasan, Panginoon, na sa araw-araw po sa kanyang mga gawain, Panginoon, para sa ministry, Panginoon. Nagagampanan po niya lahat, Panginoon, dahil po sa binibigay mong kalakasan sa kanya. Patuloy mo po siyang i-bless at ang kanyang pamilya, Panginoon, si Kuya Alex, at ang kanyang mga kasamahan sa kanilang bahay, Panginoon, si Ami, tsaka si Brother Lito, Panginoon. Lord God, I also pray for Crisel and family, Panginoon, kanilang mga anak, at si James, Panginoon, na nag-positive po, Panginoon. Ang dalangin ko po, Panginoon, na sa mga swab test ng kanyang buong pamilya maging negative po. Wala pong mahawa sa kanila at dalangin ko po na gumaling na po si Brother James sa kanyang positive, sa kanyang COVID na kaso, Panginoon. At ganoon din po si Adrian, Panginoon. I pray na gumaling rin po siya. Nasa Canada po siya. Ang hirap po ng walang kasama, Panginoon. Lalong-lalo na kapag meron pong ganitong karamdaman, Panginoon. Lord God, I pray na kayo pong umantabay kay Adrian, Panginoon. Gabayan mo po siya, samahan mo po siya, Panginoon. At patuloy na po siyang gumaling, Panginoon. Ingatan mo po siya at ang kanyang mga kasamahan din, Panginoon. O sa Panginoon, dalayan ko rin po ang paggaling ng lahat ng mga affected ng COVID-19, Panginoon. Total healing for all of them, Panginoon. Ganon din po, a prayer for Sister Nanette, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang mag-provide sa kanilang pangangailangan. Kayo po ang gumabay, Panginoon. Gabayan mo po sila sa kanilang spiritual life, Panginoon. At Lord God, kayo po magbigay ng good health sa kanilang buong pamilya, Panginoon. Lagi mo po silang hihipuin, Panginoon. Nang sa gayon po, Panginoon, lagi po nilang maramdaman ang iyong mga kamay at ang iyong puso, Panginoon. I also pray for Sister Tel, Panginoon, sa kanilang planong mag-migrate sa US, Panginoon. Dalahin ko po, Panginoon, sa kanilang interview, Panginoon, wala po silang maging problema. Maging madali po ang pagpasa nila sa kanilang interview at maging smooth po ang kanilang pagdadaanan sa kanilang pag-alis kung sakasakali po, Panginoon, hanggang sa kanilang pagpunta sa Amerika, Panginoon. Patuloy mo pong i-bless ang si Sister Tel, Panginoon, kayo na pong bahala sa kanya, Panginoon. Ang kanya pong kalusugan, Panginoon, lagi po siyang, dalahin ko na lagi po siyang maging malusog at Panginoon, maging malakas, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Sister Tel. Salamat po kay Sister Glenda, Panginoon, na patuloy mo po siyang ginagabayan, Panginoon. I pray, Lord God, na bigyan mo po siya ng protection, ng guidance at good health ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Dalayan ko rin po na sila maging safe sa kanilang trabaho, Panginoon, sa kabila po ng pandemic na ito ngayon, ang COVID na lumalaganap na naman po. Dalayan ko po na sila po ay bantayan mo lagi, maging safe. At ganoon din po, Panginoon, ang kumpanya na kanilang pinapasukan, Panginoon. Dalayan ko po na magpatuloy ang kanilang operasyon, Panginoon. Nang sa gayon po, ang mga tao hindi mawala ng trabaho, pati na rin po ang kantin na ino-operate ni Sister Glenda, Panginoon, ay magpatuloy pa rin. Ganoon din po, dinadalayan ko ang kanyang ministry, Panginoon. Patuloy mo po siyang bigyan ng kalakasan, Panginoon. Bigyan mo siya ng magandang boses, Panginoon. Nang sa gayon po, patuloy siya makaawit para sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At dalayan ko po, Panginoon, na sila Brother Sol at Doc Ivan, Panginoon, na nasa Boracay pa po, hindi pa sila nakalipad, Panginoon. I pray na bukas po makauwi na sila, na magkaroon po sila ng a safe na flight, Panginoon. At kayo na po bahalang magbantay sa kanila, na sila po ay maging safe din sa kanilang pagbalik dito sa Angeles, Panginoon. I also pray for Sister Lourdes, Panginoon. Dalayan ko po ang maraming blessings at maraming good health
para po sa kanyang buong pamilya, Panginoon. Guidance, protection po sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak. Dalayan ko rin po ang trabaho, Panginoon, para sa kanyang asawa at sa kanyang mga apo, mga anak, Panginoon, at sa kanilang pagmamaneho, Panginoon. Dalayan ko po na sila po iyong protektahan, Panginoon. Ingatan mo po sila at iwas mo po sila sa anumang kapahamakan. Dalayan po rin po na matapos na rin po ang COVID na ito, Panginoon, nang sa gayon po ang lahat ng mga tao ay magkaroon na po ng kapayapaan at magkaroon na rin po ng magandang hanap buhay. Lord God, dalayan po rin po ang permanenteng trabaho para po sa asawa ni Sister Lourdes, sa kanyang mga anak at kanyang mga apo, Panginoon. Bigyan mo po sila ng peace of mind, Panginoon, lalong-lalo na sa mga panahon na ito, Panginoon. Kayo pong humawak, Panginoon, sa kanilang kaisipan, Panginoon. Ang iyong kapayapaan, Panginoon, na ibigay mo po sa kanila. Ang kanyang hipag, Panginoon, na may sakit po, dalangin ko po ng complete healing para sa kanya at fast recovery, Panginoon. Si Raven po, Panginoon, na kanyang apo, Panginoon, pagalingin mo po sa kanyang lagnat, Panginoon. I pray for total healing, Panginoon, and fast recovery. Panginoon, kayo na pong bahala sa pamilya ni Sister Lourdes, Panginoon. Yakapin mo po sila, Panginoon. Kayo po ang magbigay ng liwanag sa kanila, Panginoon, na maunawaan po nila ang iyong mga plano para sa kanila, Panginoon. Patuloy mo po silang i-bless, Panginoon, at salamat po sa buhay ni Sister Lourdes, Panginoon. I also pray for Sister Myra, Panginoon. Dalayan ko po ng guidance, protection sa pang-araw-araw na buhay nila, Panginoon. Good health po for the whole family at financial stability, Panginoon. Lord God, dalayan ko po na magpatuloy na ang work ni Brother Charlie, Panginoon, na wala na pong antala, Panginoon, lalong-lalo na po. Marami po silang pangailangan na financial itong mga panahon na ito, lalo na po sa panganganak ni Sister Myra, Panginoon. I pray na, Panginoon, na ikaw pong mag-ingat sa kanya, Panginoon, at sa baby, Panginoon. 2 months from now, manganganak na po siya, Panginoon. Gawin mo pong malusog ang baby at si Sister Myra, Panginoon. At dalayan ko po na marausan po niya ng maayos ang kanyang panganganak, Panginoon. Patuloy mo po silang i-bless, Panginoon, at dalayan ko po na ang harmony para sa kanyang buong pamilya, Panginoon. Lord God, I pray for Sister Jess for good health, Panginoon, sa kanya at sa kanyang buong pamilya, protection po from virus, guidance for the family, at sa kanyang ministry, Panginoon. I pray, Lord God, na ang kanilang negosyo, palaguin mo po, pagpalain mo po, bigyan mo po sila ng kalakasan, Panginoon, ang kanyang buong pamilya, ang kanyang mga magulang, lalo na dahil po pagod sila sa kanilang pagnenegosyo. And Lord God, ang mahalaga po, bigyan mo sila ng kapayapaan ng kanilang kaisipan at harmony sa kanilang pamilya, ganoon din po sa kanilang mga kamag-anakan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Sister Nay, Panginoon, Sister Edeline. Lord God, sa gabi ito, dinadalayan ko po ang good health, ang safety para sa kanyang buong pamilya, sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga magulang, Panginoon, lalong-lalo na po ngayong panahon ng pandemic, Panginoon. Dalayan ko po ang trabaho, Panginoon, at mga financial blessings para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Dalayan ko rin po, Panginoon, ang SSS ng kanyang anak na sumakabilang buhay na po, Panginoon, na sa oras na ito, Panginoon, nagmamakaawa po kami sa inyo, Panginoon. Kayo po ang gumawa ng paraan, kayo po mag-intervene para po maproseso na po ito at maging okay na po at matanggap na po ng pamilya ni Sister Edeline, Panginoon. Also, Lord God, dalayan ko rin po, Panginoon, na meron na pong yung pong kanilang property na binibenta, Panginoon. Magdala po kayo ng buyer, Panginoon, na makakabili nito, Panginoon. Nang sa gayon po, magamit din po nila ang mga perang matatanggap nila, Panginoon.
Lord God, sa oras nito, dinudulog po namin si Ira, kanyang anak, Panginoon, na dalayan po namin na maging safe po siya saan man po siya ngayon, Panginoon, at bigyan mo siya ng good health, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na gabayan mo po siya para makauwi na po siya sa kanila, Panginoon. Ibalik mo na po siya sa kanila, Panginoon, ng maayos, Panginoon, nang wala pong anumang problema, Panginoon. At dalangin ko po na maging maganda ang kalusugan ng batang ito, Panginoon. Kayo na po ang bahalang gumabay, Panginoon, sa buong pamilya ni Sister Edeline, Panginoon. Yakapin mo po ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Maramdaman po nila ang iyong presensya, Panginoon. At kayo po magbigay ng pag-asa lagi sa kanila, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, kailangan na kailangan po nila kayo, Panginoon. Huwag mo pong pababayaan ang aming kapatid na Sister Edeline at ang kanyang buong pamilya sa oras na ito. Salamat po, Panginoon, sa pamilya ni Sister Edeline. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang aming kapatid na si Sister Mitos, Panginoon. Dalangin ko po na lagi mo po siyang gabayan, Panginoon, sa kanyang pagpasok sa trabaho, Panginoon, sa kanyang paglalakad, Panginoon. Ingatan mo po siya, na wag po siyang mapahamak, Panginoon. Bigyan mo siya ng kalakasan, Panginoon. Bigyan mo siya ng good health. Bigyan mo siya ng kapayapaan, Panginoon. At dalangin ko po ang kanyang dalawang anak, Panginoon, na kayo po ang gumabay, Panginoon. Bigyan mo sila ng magandang future, Lord God. Ganun na rin po ang kanyang asawa. Dalangin ko po na maging magandang relasyon nila ng kanyang asawa, Panginoon. Magkaroon po ng magandang trabaho rin ng kanyang asawa, Panginoon. At Lord God, dalangin ko po na gumaling si Sister Nito sa naman po kanyang karamdaman, Panginoon. And I pray na ang 2022 maging masagana po para sa kanila, maging mapagpala po sa buong pamilya ni Sister Mitos, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Kay Sister Melay, Panginoon, sa kanyang buhay. Bagamat wala man po siya ngayon, Panginoon, pero dalangin ko po, Panginoon, na magkaroon ng good health, ng guidance, ng protection para sa kanyang buong pamilya, Panginoon. Kayo po mag-provide ng financial stability sa kanila, Panginoon, ng peace of mind para kay Sister Melay, at dalangin din po niya ang healing for all COVID patients, Panginoon. Lord God, wala po Sister Melay, pero alam po namin ang kanyang puso, ang kanyang diwa ay naririto, Panginoon. Kaya dalahin po namin, yakapin mo rin po siya at ang kanyang buong pamilya. Ingatan mo po sila, Lord God. Huwag mo po silang pababayaan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ni Pastor, Panginoon. Dalahin ko po, Panginoon, ang dalangin po ni Pastor, Panginoon, na magkaroon po ng kalakasan si Kim sa kanyang trabaho, na ang mga lab test po, Panginoon, ay patuloy nang mag-improve, Panginoon. Salamat po sa protection na binibigay mo sa familya, buong familya ni Pastor, Panginoon. And Lord God, I pray for Ma, Lou, and the whole family for total healing, Panginoon. Kayo po ang gumabay sa kanila, kayo po ang mag-guide, Panginoon. And Lord God, praying for Sister Edeline na ang God's favor po ay ibigay sa kanya ng Panginoon. Ano man po ang kanyang kahilingan na ibigay po ng Panginoon sa madaling panahon. And also, praying for Sister Myra safe delivery in 2 months' time. Kayo po ang bahala, Panginoon. Ingatan mo po ang aming kapatid, Panginoon, at ang kanyang baby. Praying for total healing for all COVID patients, and also praying for pandemic to end soon. Dalayan ko rin po ang aming Sunday service bukas, Panginoon, na yung pagpalain, Panginoon. Magdala po kayo ng maraming kaluluwa na makikinig sa iyong mga salita, Panginoon. Bigyan mo po ng mensahe ang aming pastor, Panginoon. Lord God, dalayan ko po na bukas kayo po magsalita para sa kanya, Panginoon. Gawin mo lang siyang tuntungan ng iyong mga paa, Panginoon. Nang sa gayon po kayong aming makita, kayong aming maramdaman. Kayo po ang aming ang yumakap sa amin sa oras ng pagbibigay mo ng mensahe, Panginoon. I also pray for the Marias of SCM, Panginoon, Sister Mito, Sister Marisa, Sister Marlene, Sister Merly Ann, and Sister Myra, Panginoon. Lord God, pagpalain mo po ang aming mga kapatiran na ito na bagamat ang ilan sa kanila ay wala po rito, pero alam po namin, Panginoon, patuloy po silang nananalain sa inyo at umaasa po sa inyo, Panginoon. Lord God, I pray for wisdom para po sa aking trabaho. Patuloy
patuloy mo po akong bigyan ng kalakasan, Panginoon. I pray for good health, harmony, and protection for the whole family. And total healing po para sa aking thyroid nodule. Salamat po, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, pinagaling mo na po ito, Panginoon. Patuloy ko pa rin pong idadalangin, Panginoon, na ito ay mawala na po, Panginoon. I also pray for Sister Lai, Sister Isabel, Sister Leah, and Sister Malu, na hanggang ngayon po meron po silang mga cancer. Pinaglalabanan po nila ang cancer na ito, Panginoon. But I pray for total healing, Panginoon. Wala pong imposible sa inyo, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa kanila, Panginoon. Give them another chance to longer life, Panginoon. Kung kalooban mo po, Panginoon, maraming salamat po. Panginoon, sa gabi ito, pagpalain mo po ang pamilya ng bawat isang umaten, Panginoon. Lahat po kami, i-bless mo po kami, Panginoon, at bigyan mo po kami ng mapayapang magdamag. Salamat po, Panginoon. Muli po, Panginoon, ibinabalik namin ang lahat ng kapurihan, kapasalamatan at kaluwalhatian sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. 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 Thank you, sis. Amen. Thank you, Nina. Amen. God bless po. God bless. Picture muna po tayo. Picture muna po Amen tayo. po. Picture kami dyan. Yan, pabukas po ang camera. Kaya hapya ka. Hello. Hello. Hello po. Hello po, Tay. Hello po. Ay tayo, Mayra. Hello. Okay po. 1, 2, 3. Ay, metong pa po. Okay. Okay. 1, 2, 3. Yan. Thank you po. God bless. See you. God bless everyone. God bless all po. Ingat po tayo lahat. Ingat po. Stay safe. Bye. Bye-bye. Thank you, Pastor. Bye-bye. Happy New Year po. Happy New Year. Tomorrow po. Okay. Bye. Glenda, Kalaguna. Bye-bye, Tita Ken. Bye-bye. Ate Ted. Nanay Lourdes. Bye-bye. Yes. Bye-bye. Lourdes. Everyone. Thank you. Bye-bye po. Wala na, hindi na po matuloy yung sa picnic ground. Hala. Hindi na. Oh, okay. Cancel niya po ata. Bye po.